Ayan po, nakikita niyo po yan. Yan po yung chairman at dalawang commissioner ng Commission on Election at saka si Pangulong Marcos. Ito po yung panumpain sa Malacanang bilang mga bagong opisyalis ng COMELEC. Kaya ko ito pinapakita kasi alam nyo, kawawa rin itong COMELEC eh. Kaya ako nasabing kawawa. Busy-busy po sila sa paghahanda sa tinatawag na super election sa 2025. Ano ba yan? Kaya ginawang super election. Midterm election, maghahalal tayo ng 12 senador, congressman, gobernor, mga local executive, at district, party list congressman. Kasama yung BARM election, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Di ba? So, matindi pong eleksyon yan. First time po yung eleksyon sa BARM. Tapos, meron pa tayong susunod na eleksyon na barangay. Kaya nga tinawag nilang super eleksyon sa 2025 at kailangan tulungan natin ang COMELEC. Tulungan natin ang gobyerno. Dahil ang COMELEC, part ng gobyerno na nangangasiwa ng eleksyon base sa saligang batas doon sa every 3 years, every 6 years, local and national election. At naging special na lang po itong sa BARM region election. Kaya ko ito binabanggit kasi ngayon po, naglabasan yung kaagad ay paninira. Sa halip na tulungan ng COMELEC, kaagad ho ay paninira ang naglabasan ngayon. Ano yung paninira? Yung dating congressman Egay Erese ng Caloocan ay naglabas ng dokumento na meron daw nagpadala sa kanya. Na meron daw mga bank account. Imagine, mga bank account sa abroad. May Singapore yata, may kung saan-saan may Europe pa yata kung ano. Well, ganito. Bakit kasi mahilig silang mag-expose ng ganyan? Ang tanong, yung bang dokumentong yan, lehitimo? Yung bang dokumentong yan, baka parte lang ng paninira? Kasi, dapat hindi inilalabas kaagad sa media kung hindi naman sigurado. Kung sa pantaha lang or pinadala lang dahil parte yan ng paninira. Di ba? Parang sa halip mong tulungan ng COMELEC, tumaas ang moral ng COMELEC para ayusin ang eleksyon, sinisiraan na kaagad. Paano tataas ang moral ng gobyerno at ng COMELEC kung sa umpisa pa lang sinisiraan na? Paano kung hindi naman mapatunayan? Paano kung fake news yan, fake document? Paano yun? Sinira na ninyo. Kasi, sabi ni George Garcia ng COMELEC, chairman ng Commission on Election, ni hindi nga daw siya napupunta sa mga bansang binabanggit na di umano'y mayroong account siya o account ang taga-COMELEC niyan. Dahil daw dun sa issue ng pagbibigay ng award or kontrata dun sa company mula sa South Korea na pumalit sa Smartmatic. O, di ba? Kaya tayo ay kumukuha ng mga company galing sa abroad para tulungan tayo sa isang computerized election, mabilis na election, credible na election. Pero, ito nga, nakakalungkot, only in the Philippines, kaagad ay sinisiraan, kaagad ini-expose na di umano'y parang may something. Kasi pag sinabi mo, merong milyon-milyong account sa abroad, abay dollar yun. Tapos sasabihin mo taga-COMELEC ang sangkot dito at ipinadala sa iyo mga dokumento. Totoo ba yan dokumentong yan? Baka naman fake news yan o fake document. Paano naman yon? Sinira na ninyo. So kaya kasi sinasabing only in the Philippines kasi dapat ilabas nyo ang mga dokumento sa korte. O maglabas kayo, dalhin nyo sa korte ang inyong mga reklamo, hindi sa media. Hindi sa social media, hindi sa press conference. Ang hilig nyong manira kaagad Ang hilig nyong magsabotahe kaagad. Paano nyo matutulungan ng COMELEC kung umpisa pa lang ng paghahanda sa darating na eleksyon, sinisira na nyo ang moral? Dinudungisan na ang pangalan. Gusto ba nyo hindi na pagkatiwalaan ng taong bayan ng COMELEC? Anong mangyayari sa ating eleksyon? Hindi naman pwedeng hindi mag-i-eleksyon dahil yan ang sinasabi ng batas, saligang batas, 1987 Constitution. Ang COMELEC ang exclusive na may karapatang mangasiwa ng eleksyon. Kung kayo may pagpapatunay na sa tingin nyo tama yan, dalhin sa korte. Then paubaya sa korte. Hindi yung bago nyo dalhin sa korte, sa media muna. Sisiraan muna yung tao, sisiraan muna ang gobyerno, bago dalhin sa korte yung kaso. Ano yun? Nauna pa yung publicity. At mga politiko po ang gumagawa niyan. Meron pang isa, congressman na gumagawa nito. Nakakapanghinayang. Ako, saludo ako dito ng araw Hindi ko maintindihan kung bakit ito ganito ang galawan. May mga batikos na kaagad.
Anong ganun yung gusto niyo i-kondisyon na pag tumakbo kayo sa national position at hindi kayo nanalo, sasabihin dinaya kayo, dahil sinabutahe kayo, dahil kayo nag-i-expose ng di umano ay katiwalian sa inyong personal lang observation at hindi naman malinaw kung yan talaga ay totoo o hindi dahil wala pa sa korte, wala pa sa husgado. Wow naman, kawawa ang ating bayan sa mga taong ganito. Grabe ho mga politiko sa atin. Priority ang manira bago ang pagpapatunay. Priority ang magpabagsak ng moral ng mga taga-gobyerno bago tulungan. Samantalang ang eleksyon, dapat tulong-tulong. Ayan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, ito naman, Pogo at saka yung Parmali. Yung Parmaling company, di umano'y na-involve sa overprice dun sa COVID nung karaang administrasyon under Duterte. Meron nga bang kaugnayan? Kasi yung pong mga na-involve sa Parmali ay mga Filipino-Chinese din. O yung iba baka nga hindi Pilipino, malapit sa nakaraang administrasyon ni Duterte. Tapos yung Pogo na nag-operate ay nagsimula rin sa Duterte. At ito marami iniimbestigahan, mas marami yung illegal kaysa legal na Pogo. So puro mga Chinese national or fake Pilipino na di umano'y mga kaibigan ng taga Davao or dumadaan sa Davao bago makapunta rito sa Metro Manila at kung ano-ano. Kaya yun ang tanong, yung bang Pogo operation at Parmali company na na-involve po ba no? May kaso na po yan. Sa overprice, sa COVID-19 ay may sabuatan, kampihan, sila-sila ba yan? Naku, talaga naman. Ang daming nagpuputukan na mga balitang kakaiba. Any comment? Samantala, sunod na ating pag-usapan. Naku, ano ba itong nangyaring ito? Wala man lang malasakit itong mga taong ito. Aba, yun daw po mga opisyalis ng Department of Education, bigla na lang nag-resign. Akala ko ba may transition? Nag-file ng irrevocable resignation si Sara Duterte, di ba? Noong June 19. At sabi niya, hanggang July 19, ang kanyang panunungkulan dyan. Bakit nag-resign na yung mga tao? Na parang wala man lang daw transition. Sabi ni incoming Secretary Sani Angara, wala daw transition nangyari. Until na, wala pa raw pag-uusap. Siya at ang dating Secretary, Vice President Sara Duterte at yung mga opisyalis, bigla na lang nag-alis na yung mga tao doon. Inabando na yung kanilang trabaho dahil appointed sila, nag-resign si Sara, umalis na rin sila. Di ba dapat kung mayroon namang silang malasakit sa bayan, sa pera ng bayan, sa trabaho at sa mga kabataan, dapat maayos ang transition, maayos ang pagpapalit, inayos ang pag-turnover ng mga dokumento at ng mga tao. Hindi yung basta aalis, bahala na yung darating. Wow! Professional ba yung galawang ganon? Mga bata po yung ginagabay ng Department of Education. Nakikita at madidinig ng mga bata na yung mga boss nila, yung mga dating nag-aasikaso sa kanila, bigla na lang nag-alisan. Wala man lang yung transition matino. Sabi ni Secretary Angara, nag-aabang siya, naghihintay siya. Gusto niya smooth ang transition. Pero until now, malapit na yung July 19, wala pa ito nangyayaring ganon. Makalwa, o bukas, 19 na, wala pang nangyayaring ganon. Ibang klase yung kampo at mga tao ni Sara Duterte. Bakit ginawa pang 1 month bago tuluyang umalis? Dapat na mag-file na revocable resignation at tinanggap ng Pangulo, sabay alis na kaagad. Wala nang 1 month para wala ng transition. Total, hindi rin naman nangyari yung transition eh. Ano bang klase itong mga taong ito? Ay, naku mga batang Pilipino, ang mga estudyante nag-aaral sa gobyernong public school, huwag niyong tutularan, huwag niyong gagayahin itong attitude at pagkatao ng itong mga taong dating nag-aasikaso sa inyo na bigla na lang umalis, na parang nangabit bahay lang, wala man lang maayos na pag-turnover sa mga kapangyarihang o mga taong binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo.